isang 10 taong gulang na estudyante sa elementarya na naglakas loob magsalita sa klase na puno ng mga grad student. Ginawa ko ay isang siyentipiko mula sa Montana. Ganun ba at ano ang gusto mong gawin? Gagawa ko ng isang perpetual motion machine. Walang nagawa ang propesor kundi tumamo at akalaing biro iyon. Ngunit hindi na inakala na ang batang ito na amoy gatas pa ay tunay na makapagawa ng makinang tatakbo ng 400 taon. Pero ang batang ganitong patalino, sa mata ng advisor ay pinaka-kinaiinisan. Iniisip mong mas matalino ka kaysa sa iba. Maganda nga ang idinulit mo. Ngunit mali ito ayon sa Adham. Talaga po ba, Ginoo? Dahil ipinadala ko ito sa Discovery Magazine. Gusto nila ito at inilathala pa. Napahiya ang guro sa harap ng buong klase. Tubos siyang nagalit. Huwag mo akong bulahin. Hindi ka pa karapat dapat. At para nang makabawi ng mukha, inatake niya pati pagkatao ng bata. Sinabihan siyang ito ng oras sa maling medyas niya. Nawala ang dignidad ni Spirit sa harap ng klase. Pero higit pa sa panunokso ng guro, mas masakit ang labid sa kanilang bahay. Sa bahay pala, si Spirit din ay hindi pinapansin ng mga magulang. May kambal siyang kuya na di magkamukha, at sobrang magkaiba sila. Si Spirit ay mahihain at hindi pa nasalita. Ang kuya naman ay matapang at masigla tulad ng araw. Marunong pang sumakay ng kabayo at mumaring. Kaya lahat ay mas gusto ang kuya. Lalo na ang ama na pabor sa kanya. Pero kahit ganito, masaya pa rin ang buhay ng pamilya. Hanggang isang araw, humingi ng tulong si Spirit sa kuya para sa eksperimento. Habang naglalaro sila ng baril sa bodega ay aksidenteng pumutok ito. At ganoon na lamang nawala ang kuya mula sa mundong ito. Mula sa araw na iyon, tumigil ang mundo ni Spirit. Kahit walang sino man ang nagsisi sa kanya, ramdam niyang malinaw na nagbago na ang lahat sa bahay. Ang tahimik na ama ay lalo pang kumahimik na parang bato. At ang ina naman ay ibinuhos ang lahat sa pag-aaral ng mga insekto. Ang inang ate lamang ang walang pinagbago. Patuloy pa rin siyang hindi pinapansin tulad ng dati. At ang pinakamasakit ay hindi na muling binanggit ni Newman ang pangalan ng kuya. Parang hindi siya kailanman nabuhay. Ang lahat ng ito ay nagpaunawa kay Spirit na hindi lang kuya ang nawala, kundi ang isang buong pamilya. Ang ganitong patahimikan, mas masakit pa kaysa sa anumang paninifig. Kaya nagsumikap si Spirit sa kanyang mga pag-aaral. Buong tigas niyang pinasan ang lahat ng sisi. Iniisip niyang kung maging sapat siyang magaling. Mababawasan ang lungkot ng pagkawala ng kuya. Hanggang isang araw pagkatapos ng klase, nagulat siyang naghihintay ang ama sa istasyon. Tulungan mo ako sandali. Ito ang unang salitang sinabi ng ama mula nang mawala ang kuya. Ngunit hindi siya makaramdam ng tuwa dahil alam niyang napilitan lang ang ama na lumapit sa kanya. Sa daan pa uwi ay halo-halo ang emosyon niya. Dati pala din kuya ang tumutulong sa rancho. At ngayon ang natitira na lang ay ang anak na sa tingin nila ay walang silbi. Habang nakatingin sa tanawin, naalala niya bigla na minsan nakatama ang kuya ng isang lobo dito. At tuwang-tuwa ang ama at ipinatong ang sombrero sa ulo niya. Isang sandaling puno ng pagmamahal na alam niyang hindi niya kailanman mararanasan. Para makuha ang pagmamahal ng ama, gumawa si Spirit ng lahat ng paraan at nilikha ang isang 3D model ng daloy ng tubig. Ang paraang ito ay kayang lubusang lutasin ang kakulangan sa tubig ng rancho. Akala niya matutuwa ang ama dahil dito, ngunit hindi niya inasahan na noong ipinakita niya ito ng may matinding tuwa, ay sinalubong lang siya ng malamig na pananaw ng ama para kang umiiis sa darapon. Idilat mong mabuti ang mga mata mo. Nakakalungkot na kahit ibinigay niya ang buong lakas niya, hindi man lang siya nabigyan ng kahit isang papuri, lubos na nadismaya si Spirit. At sa sandaling iyon, biglang nagbukas ng bagong pagkakataon ng tadhana. Tumawag ang Smithsonian Institution sa New York at sinabi na ang kanyang perpetual motion machine ay nanalo ng pinakamataas na parangal sa Adham na Berry Prize at iniimbitahan siyang pumunta sa New York para tanggapin ito. Agad niyang ibinahagi ang magandang balita sa atin niya, ngunit hindi niya in-expect ang sagot nito. Punta ka raw para sa interview. Punong-puno ka ng kasinungalingan. Sinabi kong hindi ako pwedeng pumunta dahil may pasok ulit ako sa Sabado. Ngunit nagpumilit siya. Ano bang nagawa ko para kamuhian ako ng Diyos? Parang buong pamilya mo nasisiraan na. Ikaw kailangan manatili sa liblib na Montana at ang freak mong kapatid ang makapapunta sa New York.
Sa sandaling iyon naunawaan ni Spivet na sa pamilyang ito, siya ang palaging hindi mahalaga. Pagkatapos ng hapunan, tahimik lang siyang naupo sa mesa at unti-unting nabuo ang isang matapang na ideya na maglakbay mag-isa sa kalahating Amerika papuntang New York. Gabi-gabi niyang inayos ang buong plano. Palihim na nagyampake ng gamit, 8 pares ng salawan, 2 sextant, 3 paborito niyang burgundy na sweater, at pati thermometer, hygrometer at barometer. Kumuha rin siya ng ilang gamit pang araw-araw at isang bukos ng mga merienda. Bawat bagay ay mahalagang kagamitan para sa biyahe. Ngunit mas mukhang patunay ng kanyang pag-iisa. Hinahila na ang malita na mas malaki pa sa kanya pababa ng hagdan. Ngunit habang dumadaan sa kwarto ng kuya, may bigla siyang naalala, kaya binuksan niya ang ilaw ng kwarto. Paul Layton. Pupunta ako sa Washington ng ilang araw. Bibigyan kita ng pasalubong pagbalik ko. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Pagkatapos ay sumulat siya ng liham para magpaalam sa pamilya upang hindi gaanong malungkot sa pagnalakbay. Dinala niya pati ang diary ng ina. Ang umaga sa Oktubre ay may malamig na simoy. Sa ilalim ng malabong langit, isang maliit na anino ang humihila ng mabigat na bagahe na parang isang batang hayop na nahiwalay sa pangkat. Sinimulan niya ang paglalakbay ng pag-iisa, ngunit hindi pa siya nakakalayo. Sumulpot mula sa likuran ng sasakyan ng ama. Akala niya si Sanduel siya pa uwi, pero dumiretso lang ang sasakyan at iniwan siya. Tinamaan ang mukha niya ng malamig na alikabok, at habang lumalabo ang taillight, parang nadurag ang puso ni Spivet. Akala niya ito ay parusa mula sa ama, dahil darating ng tren sa 5:44 fen. Hindi na niya hininda ang lungkot, at nagsimulang tumakbo habang hila ang bagahe. At dating sa planadong sakayan, umakyat siya sa hagdan at pininturahan ng pula ang signal light. Nang unti-unting tumigil ang tren, buong lakas niyang isinampa ang bagahe sa tren. Ngunit bago pa siya makaakyat, tumapat ang flashlight ng gwardya, kaya dali-dali siyang nagtago sa ilalim ng tren. Hindi niya inakala na aandar ulit ang tren sa sandaling iyon. Buti na lang mabilis siyang nakalabas, at nakita niya ang isang conveyor machine. Wala sa alinlangan na taga lumapo dito. Bumaba kaagad. Diyos ko, at sa ganong paraan nakasakay si Spivet sa tren. Habang dahan-dahang sumisikat ang araw, unti-unting lumitaw ang isang madalaw na tanawin. Ang tren ay tumawid sa kabundukan at mga lawa. Unang beses nakita ni Spivet ang mga tanawing nasa libro. Habang hinahaplos ng mainit na hangin ang kanyang pisngi, tuwang-tuwa siyang sumasayaw sa ibabaw ng tren. Di naglaon ay huminto ang tren sa bagong istasyon. At nandoon ang mga pulis na naghahanap ng maigpit. Nagtago si Spivet sa isang camper van habang hila ang bagahe. Sumilip ang pulis sa bintana upang magmasid. Kaya nagkunwari siyang isang mannequin na naka-display. Pero nalaglag ang sipon mula sa kanyang ilong at mantik siyang mabuking. Buti na lang mahina ang mata ng matandang pulis. At sakto namang humandal na ulit ang tren. Nakaligtas si Spivet ng walang gallows. Mula sa araw na ito, nalipan samantala niyang tahanan ng camper van. Sa araw ay tinitingnan niya ang tanawin mula sa bintana. Sa gabi naman ay tahimik siyang nagpapahinga sa kama. Habang papalapit sa dakilang parangal, unti-unti rin lumalayo ang tren mula sa nag-iisang tahanan. Di nagpadal huminto ang tren sa susunod na estasyon. Dito ay nakilala niya ang isang kaibig-ibig na matandang lalaki. Na tulad niya, ay nakikisakay din ng libre. At hindi natuwa ang matanda nang makita siya. Kaya nagpa siya itong magkwento sa kanya. May isang maya na muntik na mamatay sa lamig sa taglamig. Kaya humingi ito ng tulong sa iba't ibang puno. Lumipad ito papunta sa isang punong roble. At tinanong kung pwede siyang magkubli sa mga dahon nito. Ngunit ang roble ay isang malamig at mayabang na puno. At tinambihan nito ang maya. Tinambihan siya ng mga poplar willow at elm. May isip mo ba yun? At nagsimulang bumagsak ang niebe. Inabot ng maya ang muling pagkakataon at tinanong ang pine tree. Sabi ng pine wala raw siyang maibibigay na proteksyon sa lamig. Dahil madaling pasukan ng hangin ang kanyang mga karayom. Pero ang sagot ko ay, oo maaari. Sobrang natuwa ang maya at doon siya nagtagal para umiwas sa lamig. At sa ganoong paraan nanampasan niya ang taglamig. Nang bumalik ang mga anak ng maya nalunod sila sa tuwa. Nakita iyon ng may lalam. At nagpasya siyang parusahan ng ibang makasariling puno.
Simula noon lahat ng puno ay magnanadas ng dahon tuwing taglamig, maliban sa pine tree na tumulong sa maya. Iyan ang kwentong ibinahagi ng aking lola. Gusto sanang gamitin ng matanda ang kwentong ito para ipaliwanag kay Stewart ang kahalagahan ng kabutihan at pagtutulungan. Ngunit hindi niya inaasahan na lolikal na hahanapin ni Stewart ang butas ng kwento. Maganda ang kwento. Pero ang thermal insulation ng pine needles ay hindi kayang panatilihin mainit ang isang maya. Niloko ka ng lola mo. Dahil lumaki siyang kulang sa init ng pamilya, sanay na si Stewart na gamitin ang logika para magdesisyon. Kaysa sa mga ganitong kwento, mas gusto niyang makakain sana ng mainit at masarap na hotdog. Kaya binigyan siya ng matanda ng kaunting pera at pinaalalahan ng bumalik agad. Pumunta si Stewart sa isang food stall. Ngunit habang bumibili, dumating ng dalawang polis may dalang poster ng nawawala. Buti na lang iba ang ayos niya ngayon. Ni hindi siya pinansin ng mga pulis. Pero agad siyang nakilala ng tinderong nagtitinda ng hotdog. Alam kong may nag-aalala sa iyo. Ang nanay mo. Biro ng binata, wala akong hinapatay na ang mga magulang ko. Ingat ka maliit na bata. Nakita mo na ba kung ano ang nangyayari sa mga nawawalang bata? Sa pagbalik niya, nadaanan niya ang isang telephone booth. Inisip niyang nadaalala ang mga magulang niya. Kaya nagpasya siyang tumawag sa bahay dala ng guilt. Hello. Hi TS. O Diyos ko anak ko. Hindi ka ba dinupot? Salamat sa Diyos ligtas ka anak. Anak tama pa. Sayang ang oras ko sa pag-aaral ng mga insekto. At hindi ko pa nasosolusyonan ang problema sa sapa. Tama ang buong plano mo sa kanan. Umuwi ka agad at sisimulan natin ayon sa ideya mo. Kuya, bilisan mong umuwi. Nangako kang tutulungan mo akong gumawa ng Halloween costume. Pero ang lahat ay maganda lamang na imahinasyon. Wala siyang lakas ng loob para tumawag. At mas pinangangambahan niyang baka hindi sila nag-aalala. Paano kung ang sumagot ay katahimikan lang? At isang buntong hininga na puno ng pag-aalinlangan. Kung ganon mawawala pati ang huling pag-asa niya. Ngayong gabi inay ng tren ay parang karayom sa taima. Kumikislap ang mga ilaw sa labas ng bintana. Ngunit naramdaman niya ang sukdo ng pag-iisa. Sa sandaling ito napaiyak si Stewart at napagtanto niya sa ilalim ng bawat ilaw. Baka may batang, hindi kailangang maging mahusay para mahalim. At siya lamang ang naglalakad palayo dala ang bigat sa likod at hindi mahanap ang daan pa uwi. Upang pakalmeyan ang pusong nagnangalip, pinuksan niya ang diary ng ina at nakita ang pamilyang na mga larawan. At may init na unti-unting pumasok sa puso niyang nanlamig. Habang binabasa niya ang mga saloobin ng ina, unti-unti siyang napahinga. Unti-unti niyang naunawaan ang pagmamahal sa likod ng tiyan mo. Na ang kanyang ina ay hindi talaga kasing kalmado nang ipinapakita. Parami ring beses na napansin nito ang lungkot sa mga mata ni Stewart. Gustong lumapit sa puso ng anak, ngunit hindi alam kung paano magpahayag. Minsan pa nga ay napatanong kung mahal pa ba siya ng anak. Dahil mas pipiliin ni Stewart maglaro mag-isa sa Xiao board kaysa hanapin ang yakap o aliw ng ina. Habang patuloy na nagbabasa, naging mas payapa ang puso ni Stewart. At sa gitna ng pag-asang iyon, dumating siya sa lungsod na puno ng matatayog na gusali. Kinuha niya ang ilang kailangang gamit at itinago ng mabuti ang malita. Ngunit paglabas niya ng estasyon, napansin ulit siya ng isang pulis. Tumakbo si Stewart ng buong lakas, habang naghahabol ang pulis sa likuran, hanggang marating nila ang isang baradong daanan. At doon sila parehong natigil. Akala ng pulis wala nang matatakbuhan si Stewart, ngunit hindi niya inasahan. Natatanon lang pala ang bata sa kabila. Halos mapatini sa baba ang pulis. Kapit lang Diyos ko, huwag tumingin sa ibaba, huwag kang tumingin pababa, itapak mo ang iyong paa. Kaya mo yan. Sige pa, kaya mo yan. Huwag tumingin sa ibaba, ang galing mo. Nakawala nga siya sa pulis. Pero sa pagtanong niya ay nataman ng tadyam niya. Halos himatayin siya sa sakit, ngunit itinulak pa rin siya ng instinct na mabuhay. Itinaas niya ang kamay para huminto ang mga sasakyan. Ngunit walang sino mang nagpaubaya, hanggang sa tumigil ang isang malaking truck sa harapan niya. Ang driver ay isang lalaking nasa gitna ng edad. Nakita niyang mahina na si Stewart. Hindi na siya nagtanong pa at agad siyang pinasakay. Mabait pa niyang pinaalalahanan na isuot ang seatbelt.
pero hindi na may galaw ni Spivet ang katawan sa tindi ng sakit. Pinahawi siya ng driver ng damit para tingnan. At inakalang tiyak na may nabaling tadyang. Tinimok na magpatingin muna sa ospital. Ngunit takot si Spirit, baka dalhin siya ng polis at ibalik sa bahay. Hindi siya pinilit ng driver, kundi kumuha ng kamera para punan sila ng larawan. At saka nagsimulang magkwento. Lumabas na isa siyang taong may malasakit. At marami na siyang naisakay sa kanyang truck. Lahat ng sumakay sa kanya ay nag-iwan ng isang litrato. At nagkabundok na ang mga larawang nakadikit sa kisame. Hindi lang may kani-kanyang kwento. Nakapaloob pa ang napakaraming madadandang alaala. Hindi na malayan sumapit na ang gabi. At nakatulog ng mahimbing si Spirit. Hanggang magising siya sa flash ng kamera. Muli siyang kinunan ng driver. Sa pamamagitan ng larawan. Parang nakita ni Spirit ang kanyang pupuntahan. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana. At natanaw ang engranding tarangkahan ng Smithsonian Institute na tila kamakawi sa kanya.